Simula ang kwento sa pagkamatay ng hari ng isang bansa dahil sa hindi malamang dahilan. Nang magising siya, napagtanto niyang siya ay muling isinilang sa bagong mundo bilang isang sanggol. Ang pangalan ng kanyang ina ay Alice, isang mabait at mahinahong tao, at ang kanyang ama ay si Reynolds, isang maasahan at karismatikong lalaki. Kahit minsan ay parang bata, pinangalanan nila siyang Arthur, o Art sa maikling pangalan. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang mapagmahal na pamilya, mahirap para kay Art ang kanyang bagong buhay bilang sanggol. Napagtanto niya na ang bagong mundo ay nasa mas maagang panahon. Kahit bata pa siya, may alaala pa rin siya mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya kahit bata pa siya, mayroon siyang isip ng isang matanda. Alam niyang kailangan niyang matutunan ang lahat tungkol sa bagong mundong ito dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. Isang araw, dahil sa kalokohan ng kanyang ama, nasaktan si Art habang siya'y binabato-bato at iniikot-ikot ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay mabilis siyang napagaling gamit ang mahika, kaya napagtanto ni Art na may kakaiba sa bagong mundong ito kaysa sa inaakala niya. Sa kanyang nakaraang buhay, si Art ay isang dakilang hari na namuno sa mga hukbo at lumaban sa mga mandirigma mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kanyang bagong buhay, ang pinaka-proud niyang sandali ay noong natutunan niyang gumapang gamit ang bagong kakayahan na ito. Palihim siyang lumalabas ng silid gabi-gabi pagkatapos siyang patulugin ng kanyang ina. Gumagapang siya papunta sa silid aklatan, gamit ang kanyang maliit na katawan para mag-research tungkol sa mundong ito. Natutunan niya na ang kontinente kung saan siya isinilang ay binubuo ng tatlong kaharian: Elnor, ang kaharian ng mga elf sa kagubatan; Darv, ang kaharian ng mga duwende sa ilalim ng lupa; at Safien, ang kaharian ng mga tao na siya ring pinakamarami ang populasyon. Natuklasan ni Art na mayroon ding sistema ng monarkiya sa mundong ito, ngunit ang pagmamana ng trono ay ipinapasa kaysa sa pinaghihirapan tulad sa kanyang nakaraang mundo. Ang mundong ito ay mas hindi pa maunlad kumpara sa kanyang dating mundo, ngunit ito ay dahil sa mahika. Pamilyar siya sa ki na ginamit sa kanyang nakaraang mundo upang palakasin ang katawan at mga sandata. Ang mundong ito ay may katulad na puwersa na tinatawag na mana. Hindi tulad ng ki na nasa loob ng katawan ng tao, ang mana ay nasa paligid. Ang mana ay napakabihira dahil isa lamang sa 100 tao ang nagtataglay nito. Maraming paraan ng paggamit nito, ngunit ang dalawang pinakakaraniwan ay ang augmenting at conjuring. Ang augmenting ay ginagamit upang palakasin ang katawan para sa mas malaking lakas, depensa, at liksi, ngunit limitado ang abot ng gumagamit. Ang conjuring naman ay ginagamit upang palabasin ang mana sa labas ng mundo, ngunit kailangan ng tagapaggawa na magtipon ng mana mula sa paligid at sa kanilang core. Si Alice ay mula sa klase na tinatawag na Deviant, isang bihirang uri ng mage na maaaring gumamit ng restorative mana. Ayon sa mga aklat sa silid-aklatan, ang isang bata ay nagkakaroon ng kanilang mana core mula sa murang edad ng pagiging binatilyo hanggang sa kanilang late teens. Napagtanto ni Art na ito ay katulad ng key center sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga bata noon ay tinuruan na bumuo ng kanilang key centers sa pamamagitan ng pagninilay at pagkolekta ng mga nagkalat na fragments sa kanilang katawan. Napagtanto ni Art na maaari niyang gawin ang parehong paraan upang mabuo ang kanyang mana core. Ngunit bago siya makapagsimula, natagpuan siya ng kanyang ina na matagal nang naghahanap sa kanya mula nang siya ay lumabas ng palihim. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang isinilang si Art sa bagong mundo. Nagsimula na siyang maglakad at mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina. Nagsimula na rin itong isulat ang kanilang araw-araw na buhay sa isang journal. Si Ray, ang kanyang ama, ay nagsimulang magturo sa kanya ng private sword lessons, pero mabilis itong pinigilan ni Alice. Napansin kasi ni Alice ang pagkahumaling ni Art sa Merchants Guild kaya dinadala niya ito roon araw-araw para manood ng mga adventurer na nagpe-perform ng mahika. Sa pagkakaroon ni Ray bilang kanyang ama, sigurado si Alice na magkakaroon ng interes ang anak niya na maging isang adventurer. Hindi niya maiwasang mag-alala at umaasa siyang magiging mas mahusay si Art kaysa sa ibang kabataan na gustong maging sikat na adventurer. Napansin din ni Alice ang ugali ng kanyang anak na palihim na pumupunta sa silid-aklatan gabi-gabi. 2 taon na ang lumipas mula nang una siyang gumawa ng mahirap na paglalakbay papunta sa silid-aklatan. Patuloy pa rin si Art sa kanyang pag-aaral tungkol sa mundong ito. Pinapanood niya ang kanyang ama habang nag-iensayo ng mahika. Matapos mag-chant ng spell ng halos 3 minuto, nagsimulang lumutang ang mga bato sa paligid ni Ray. Lumalaki ang curiosity ni Art habang iniisip kung anong klaseng spell yon. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang paglipad ng mga bato ng kaunting distansya lamang ang nagawa ng kanyang ama.
Pero ito ay inaasahan dahil si Ray ay isang augmenter, hindi sila gumagamit ng mga magarbong galaw. Kundi pinapalakas nila ang kanilang pisikal na lakas gamit ang mahika. Pagkatapos panoorin ang kanyang ama na nag-ensayo, sinubukan ni Art bumalik sa silid-aklatan. Sa kabila ng isip na pangmatanda, bata pa rin siya at natatakot siya sa kahit na maikling distansya mula sa upuan pababa sa sahig. Nahihirapan siyang bumaba gamit ang kanyang maliit na katawan. Akala ni Alice na inaantok na si Art kaya't sinubukan niyang dalhin ito sa kanyang kwarto para magpahinga. Pero nagpumilit si Art na pumunta sa silid-aklatan. Sa kabila ng pagtanggi ni Alice, natutunan ni Art kung paano makuha ang gusto niya gamit ang kanyang inosenteng cute na mukha. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na dalhin siya sa silid-aklatan. Hindi kayang tanggihan ni Alice ang cute na mukha ni Art kaya pumayag na rin siyang dalhin ito sa silid-aklatan. Kahit medyo nahihiya, alam ni Art na dapat gamitin ng isang mandirigma ang lahat ng armas sa kanilang arsenal. Habang patuloy siya sa kanyang pag-aaral, nakarinig si Alice ng malakas na ingay mula sa labas. Agad niyang alam na isa na naman ito sa mga kalokohan ni Ray kaya lumabas siya para tingnan. Samantala, muling nagsimula si Art sa kanyang pagmumuni-muni upang buuin ang kanyang mana core. Ginagawa niya ito ng lihim sa loob ng 2 taon, dahan-dahang pinagsasama ang libu-libong piraso sa kanyang katawan upang mabuo ang isang core. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit tumatagal hanggang kabataan para natural na mabuo ang core. Sa labas, natagpuan ni Alice ang pinagmumulan ng ingay. Mukhang natumba ni Ray ang isa pang puno habang nag-iensayo. Habang inilalagay ni Art ang huling piraso sa loob ng kanyang katawan, nakita ng 2 magulang ang isang malaking pagsabog sa loob ng kanilang bahay. Agad na niyakap ni Ray si Alice at ginamit ang kanyang katawan para protektahan ito mula sa pagsabog. Sa takot na baka nasaktan ang kanilang anak, mabilis na tumakbo si Ray papasok sa wasak na bahay para hanapin si Art. Ang kanyang nakita ay labis na ikinagulat niya. Sa halip na nasaktan, si Art ay maayos lang at lumulutang sa ere habang nasa kalagitnaan ng kanyang meditation. Na-realize ng kanyang mga magulang na iisa lang ang ibig sabihin nito, si Art ay sa wakas ay nakapag-manifest ng kanyang mana core. Walang pagsidlan ang tuwa ni Art dahil nagbunga na ang 2 taong pagsusumikap niya. Ngunit hindi niya napansin ang lahat ng pinsalang nagawa niya habang nag-meditate. 1 taon ang lumipas matapos mabuo ni Art ang kanyang mana core. Habang tinuturuan siya ng kanyang ina kung paano magbasa at magsulat, natutunan ni Art ang mga pangunahing kaalaman sa pagmanipula ng mana augmentation mula sa kanyang ama. Dahil masyado pang maliit ang kanyang katawan para lumaban, basic strength training lang ang ginawa nila ni Ray sa simula. Di nagtagal, nagpasya si Ray na magsanay kasama si Art gamit ang mga wooden sword. Karaniwan, masyadong abstrakto ang mga instruksyon ni Ray para sa isang karaniwang 4 na taong gulang, pero naiintindihan at naisasagawa ni Art ang mga ito nang walang problema. Sa kabila ng pagiging 4 na taong gulang pa lamang, naging mas malakas si Art kaysa sa inaasahan ni Ray. Araw-araw nagmi-meditate si Art upang palakasin ang kanyang katawan. Sa mundong ito, ang lakas ng isang tao ay natutukoy sa kulay ng kanilang mana core. Nagsisimula ang mana core sa itim dahil sa dugo at iba pang impurities. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas dalisay ang core at nagiging mas malakas ang gumagamit. May 7 kulay ang mana core, itim na siyang pinakadidalisay, pagkatapos ay pula, orange, dilaw, pilak, at sa wakas ay puti na siyang pinakadalisay. Bawat yugto ay may 3 shade, mula madilim, solid, hanggang maliwanag. Habang nagiging mas maliwanag ang shade, nagiging mas dalisay ang core. Minsan, natigil na naman ang pagmumuni-muni ni Art nang tawagin siya ni Alice para kumain ng hapunan. Sa hapagkainan, nagmungkahi si Ray na dapat na silang kumuha ng tamang mentor para kay Art, lalo na't mabilis ang paglaki niya. Naging mainit ang usapan at sa huli, napagkasunduan nilang hayaan si Art ang magdesisyon sa nais niyang gawin. Sinabi ni Art na baka maaari silang lahat lumipat sa lungsod para hindi siya mag-isa. Nagtawanan ang kanyang mga magulang dahil napagtanto nilang iyon ang pinakasimpleng solusyon. Sa pagkakaisa ng lahat, napagpasyahan ng pamilya na lumipat sa Xiris upang makahanap ng mentor para kay Art. Mabilis na naghanda si Ray para sa kanilang 3 linggong paglalakbay papunta sa Xiris. Humingi sila ng tulong mula sa kanilang mga kaibigang adventurer na tinatawag na Twin Horns. Bago matulog, binigyan siya ng goodnight kiss ng kanyang ina bilang paghahanda sa kanilang paglalakbay kinabukasan ng umaga. Ang Twin Horns ay matagal nang nasa kanilang bayan at sila rin ang tumulong sa pag-aayos ng bahay matapos itong masira ni Art. Ang grupo ay binubuo ng 2 conjurer at 3 augmenter. Excited si Art na makaalis na sa maliit na bayan at makita ang tunay na mundo.
Kinaumagahan, nakipagkita ang pamilya sa adventuring party. Nagpakilala sila kay Art habang isa-isa siyang binubuhat at iniikot. Una, ay si Adam Cringe, isang augmenter na espesyalista sa sibat. Sumunod ay ang magandang babaeng si Angela Rose, isang conjurer na gumagamit ng wind magic. Kasunod niya ang mabait na higanteng si Durden Walker, isang conjurer na espesyalista sa earth magic. Maingat niyang ibinaba si Art, na nakaramdam ng parang malaking, mabait na aso mula sa kanya. Sunod ay ang misteryosong maputlang babae na sa unang tingin ay akalain mong isang assassin. Siya si Jasmine Flamesworth, isang augmenter na gumagamit ng dual daggers. Hindi siya palakibo at tahimik lamang. Sa wakas, naroon si Helen Shard, isang elf na gumagamit ng magic archery. Siya marahil ang pinakamasayahin at pinakamaayos sa grupo. Ngayon na nagpakilala na sila sa isa't isa, nagsimula na silang mag-impake ng kanilang mga karwahe bilang paghahanda sa pag-alis. Naglakbay sila gamit ang dalawang karwahe na hinihila ng mga higanteng butiki. Sa wakas, nagsimula na ang kanilang paglalakbay papunta sa Xerus. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng mga halimaw na madaling tinalo ng grupo. Habang tumatagal ang kanilang paglalakbay, napansin na unti-unting napapagod si Art sa gabi. Habang nagtitipon sa tabi ng apoy, sinubukan ni Helen na kausapin si Art para pasayahin siya. Tinanong niya kung totoo bang nagising ang mana core ni Art 1 taon lang ang nakalipas. Si Adam, na nababagot na rin, ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Dahil si Ray ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang anak sa buong paglalakbay, nagdesisyon si Adam na tingnan kung gaano talaga kalakas si Art. Matapos makuha ang pag-apruba ni Ray, kinuha ni Adam si Art para mag-sparring session habang nanonood ang lahat. Pakiramdam ni Art ay wala siyang ibang magawa kundi lumaban. Matapos gamitin ang kanyang mahika para palakasin ang sarili, mabilis na sumugod si Art papunta kay Adam habang hawak ang kanyang wooden blade. Hindi ito umubra laban sa veteranong adventurer na madaling iniwasan at pinigilan ang espada ni Art gamit ang kanyang sibat. Pero hindi sumuko si Art at sumugod ulit para sa isa pang atake. Pagkatapos iwasan ang kanyang atake, sinubukan ni Adam na kontrahin siya. Pero ginamit ni Art ang kanyang bilis para makaiwas. Sinubukan ni Art na itackle si Adam, pero dahil sa kanyang maliit na katawan, hindi ito nagkaroon ng malaking epekto. Minsan pang kinontra ni Adam si Art gamit ang isang sipa, pero hindi niya ito natamaan. Nagpasya si Adam na seryosohin na ang laban, at ginamit ang kanyang mahika, upang patalsikin si Art. Bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang atake, pinigilan siya ni Durden na pinalo siya sa ulo. Napahanga si Adam kay Art. Kaya't naniniwala siyang hindi maaaring walang natanggap na combat training si Art, maging si Ray ay nagulat na makita si Art na gumagamit ng mga galaw na hindi niya itinuro. Sinubukan ni Art na itago ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagsasabing natutunan niya lang ito sa pagbabasa ng mga libro. Maging ang tahimik na si Jasmine ay nais matutunan ang mga galaw ni Art ngayon, si Art na ang nagtuturo sa adventuring party. Sa halip na sila ang nagtuturo sa kanya, ilang araw na ang lumipas mula nang nagsimula ang kanilang paglalakbay papunta sa Xerus. Huminto sila sa isang lawa para maligo at magpahinga. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, patuloy din ang kanilang pagsasanay. Sina Adam, Helen, at Ray ay nagkakaroon ng magandang progreso. Nakuha pa ni Jasmine na matutunan ang ilang teknik mula kay Art. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy muli ang grupo sa kanilang paglalakbay. Napansin ni Art na parang may sakit ang kanyang ina, pero tiniyak ni Alice na siya ay okay lang. Napansin din ni Art na palaging sumusunod si Jasmine sa kanya matapos niyang tulungan ito sa mga bagong teknik. Gusto ni Jasmine na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Biglang natigil ang kanilang mapayapang paglalakbay nang bigla silang inatake ng mga bandido. Pinana ng mga bandido ang kanilang karwahe. Agad sinubukan ni Alice na protektahan si Art sa pamamagitan ng pagharang sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, nagawang protektahan ni Angela ang lahat gamit ang kanyang wind magic. Hindi niya nagawang iligtas ang lahat dahil tinamaan ng palaso si Helen sa binti. Gayunpaman, hindi ito inalintana ni Helen at binali ang palaso at agad rin siyang nagbalik ng atake. Plano ng mga bandido ang isang ambush at napalibutan ang grupo. Inutusan ng kanilang leader ang mga bandido na patayin ang lahat maliban sa mga babae at bata dahil plano nilang ibenta sila para sa pera. Naghanda rin si Art na lumaban. Habang kinukuha niya ang kanyang kutsilyo, ngunit napansin ni Alice ang galit ng kanyang anak at agad itong niyakap. Sinabi niya kay Art na ayos lang dahil narito siya para sa kanya, kaya't kumalma si Art. Nagpatuloy ang walang tigil na pag-atake ng mga bandido habang ang Twin Horns kasama si Ray ay sinusubukan silang labanan at protektahan ang mga karwahe.
Muling naprotektahan ni Angela sina Alice at Art mula sa mga pana gamit ang kanyang wind magic. Nagwala si Ray at mabilis na dinispatcha ang maraming bandido. Sinusuportahan siya ni Helen gamit ang kanyang archery skills para protektahan siya. Sina Jasmine at Adam ay nagpatuloy sa pagpatay ng maraming bandido gamit ang kanilang malalakas na atake. Nakahanap si Jasmine ng katapat niya nang makasalubong niya ang isang tulisan na may mahabang latigo. Pinapanood ni Art ang laban at mabilis niyang napagtanto ang kahinaan ni Jasmine laban sa haba ng latigo ng kalaban. Bigla na lang naihagis si Ray papunta sa karwahe, na wasak na wasak. Mukhang ang leader ng mga bandido ang kalaban dahil napakalakas niya para kay Ray. Mabilis na sinabi ni Art sa kanyang ina na pagalingin si Ray. Napagtanto ni Art na may mali kay Alice nang sinabi nitong hindi niya kaya. Nagtaka si Art kung bakit hindi niya kaya. Subalit, ginamit pa rin ni Alice ang kaunting mahika niya para bigyan si Ray ng minor healing spell. Sinabi ni Ray kay Art na sa sandaling matapos ang spell, dapat silang tumakas ni Alice. Tumanggi si Art at sinabing kaya niyang lumaban kasama si Ray, ngunit hinaplos siya sa ulo at sinabing protektahan niya ang kanyang ina at ang kanilang magiging anak na ipinahayag ni Ray na buntis si Alice. Sa balitang ito, pumayag si Art na tumakas kasama si Alice at nangakong poprotektahan niya ito. Sinabi ni Ray kay Art na maghanda at ipinahayag na may 4 na mage ang mga bandido sa kanilang panig. Dahil nakita ng leader ng mga bandido ang kakayahan ni Alice sa pagpapagaling, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang makatakas ito. Pagkatapos ng pagpapagaling, mabilis na hinawakan ni Art ang kamay ni Alice at sinubukang tumakas. Nagsimulang habulin ng mga bandido ang dalawa upang pigilan sila. Sinabi ni Adam sa kanila na tumakas habang hinaharang niya ang mga bandido. Isa sa mga bandido ang gumamit ng kanyang pana upang patamaan sila. Subalit, mabilis na naramdaman ni Art ang panganib at hinarang ang kanyang wooden sword upang harangin ang palaso. Bagaman nabasag ang espada, nagawa nitong ilihis ang direksyon ng palaso patungo sa lupa kaya walang nasaktan. Nagulat ang bandido kay Art sa sandaling iyon ng pagkakamali ng bandido. Nagawa ni Helen na patamaan ito gamit ang sarili niyang pana at napatay ito. Habang patuloy na tumatakbo sina Art at Alice, napansin ni Art na may kakaiba. Sinabi ni Ray na may 4 na mage ang mga bandido, pero nang bilangin niya, 3 lang ang nakita niya. Biglang sumigaw ang leader ng mga bandido na inutusan ang isa pang mage na atakihin ang mag-ina upang hindi sila makatakas. At agad lumabas ang ika-4 na mage at ginamit ang water magic upang bumuo ng malaking bula ng tubig at inihagis ito sa mag-ina. Alam ni Art na kahit iwasan niya ito, matatamaan pa rin ang kanyang ina, at sa kanyang pananaw na tanging paraan upang protektahan ang kanyang ina, itinulak niya ito palayo. At tinamaan si Art ng water magic at nahulog siya sa bangin. Bago mahulog, itinapon niya ang kanyang kutsilyo na may tali patungo sa mangkukulam upang subukang patayin ito kasama siya. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.